Masarap na panghimagas naman yung ating lulutuin or gagawin for today's video. Pwede mo nga itong pangbenta ay for sure mauubos lahat ito kapag ito yung gawin mo. At pwede mo nga idagdag ang reseping ito ngayong handaan sa Pasko. Sure na sure ako na isa ito sa unang mauubos siguro kapag ito yung handa sa Pasko. O siya, hindi ko na nga patagalin guys, magsimula na tayo sa paggawa nito. At dito nga gumamit lang ako ng 2 cups of full cream milk. And then nagdagdag din tayo dito ng 1 teacup ng cornstarch and half cup ng all-purpose flour. Nag-add din pala ako dito ng 6 grams ng vanilla sugar and then half cup ng white sugar. And then hinalo ko nga lang itong mabuti guys hanggang sa mawala na nga yung bubuo nitong ating mixture. Bago ko kasi isinalang sa apoy guys ay tinunaw ko munang mabuti itong ating sugar at saka itong ating cornstarch at harina. Tsaka na natin siya nilagay dito sa ating kalan, sinindihan yung apoy, and then habang nakasindi na nga yung apoy guys ay hindi natin siya iniwan. Kasi alam nyo naman guys, gumamit tayo ng cornstarch kaya ang bilis lang nitong lumapot. Kaya kailangan talagang tutukan mo ito at huwag mong iwan. At dahil nga nakuha ko na yung saktong lapot nito, kaya nilagay ko na dito yung ating dried fruits. So, bali dalawang klase ng dried fruits lang yung nilagay ko dito guys. Itong ating grapes at saka itong ating apricot. Ay talaga namang kulay pa lang guys ay sobrang nakakaakit na. So, habang hinahalo-halo ko na nga itong ating dried fruits dito sa ating mixture ay nakapatay na po yung apoy nito. Sinasabi ko sa inyo guys, sobrang napakasarap talaga nitong ihanda ngayong Pasko. O kahit hindi sa Pasko guys, kahit sa birthday, fiesta o kahit anong okasyon pa man yan. At dahil nga nakontento na ako sa paghalo guys, ay ayan, tinransfer na natin siya dito sa ating lagayan. So walay pangatik guys, grabe dyan siya kalami, promise. Sa totoo lang guys, first time kong gumawa nito na dinagdagan ko siya ng dried fruits. Meron kasi akong mga tira-tirang dried fruits guys ba na medyo matagal-tagal na din dito sa ref, kaya naisipan kong gawin na lang itong panghimagas. And then pagkatapos ay naglagay tayo dito ng toppings na dates. So kung ito yung pangbenta nyo guys, talagang mapresyo ito kasi nga sa dates pa lang guys ay talaga namang napakamahal na. Hindi ko lang alam guys kung sa inyo magkano yung presyohan ng dates sa inyo, no? Dito kasi sa amin medyo mahal ang ganitong klaseng dates. Dahil tapos na nga nating ilagay dito sa ating lalagayan, palalamigin muna natin siya guys at least 3 hours sa ref or sa fridge. At makalipas nga ang ilang oras doon sa ref guys ay ayan, tikman na natin. Uy, wag na natin patagalin pa. Ay talaga namang hitsura pa lang, sobrang nakakaakit at sobrang napakasarap na. Kaya wag na nating patagalin pa guys, tara tikman na natin kung ano nga ba yung lasa nito. Kung curious kayo sa lasa nito ay talaga namang magkahawig lang talaga sila ng Maha Blanca. Magkaiba man ito ng ingredients na ginamit guys, pero masasabi ko talaga na yung lasa niya ay hindi magkakaiba. Kung ikaw na nanood ngayon guys na mahilig kumain ng mga matatamis or sweets, ay talaga namang pasok talaga ito sa panglasa mo. O siya, hanggang dito na lang guys. Oy, thank you for watching. Goro Shurus. See you sa susunod na video.